Ito yung klase ng panghimagas na talagang gugustuhin mong kainin ng paulit-ulit. At ang maganda dito, iilang ingredients lang din ang kakailanganin. Madaling lutuin at pwedeng ipang negosyo. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Bali sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng condensed milk, isang balot ng Happy Mani, 2 sachet ng Nescafe stick at 2 itlog. At bago tayo mag-umpisang magluto, durugin muna natin itong Happy Mani, then set aside. At sakto naman, dumating na rin yung order kong stainless steel measuring cup and spoon set. 10 pieces na po yan, good for baking and cooking. At ang maganda dito, silicone handle na yan at ang ganda ng design. Kitang-kita rin sa handle yung pagkaka-engrave ng mga sizes sa bawat measuring cup and spoon. Sigurado, gaganahan kang magluto pag ito ang kasama mo sa kusina. Kung bet nyo rin po ito, ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ko ito binili. After kong durugin yung mani, sinaling ko na rin dito sa measuring cup at 1/2 cup nga yung kakailanganin natin. Next, sa isang kawali, wala pa pong apoy yan, ilagay natin dito yung 1 cup ng condensed milk. Kahit na anong brand po ng condensed milk ang gusto ninyong gamitin ay po pwede. Ilagay na rin natin dito yung 2 piraso ng egg yolk, then haluin natin ito bago ilagay yung 2 sachet ng Nescafe stick. Haluin natin ito hanggang sa mawalkumbay na yung 3 ingredients bago natin buksan yung kalan. At kung mapapansin nyo nga ay may buo-buo pang coffee, okay lang po yan kasi mamaya once na niluluto na natin ito ay matutunaw na rin yan. Then ilagay na rin natin dito yung 1/2 cup ng mani na dinurog natin kanina. At sa pagluluto nga nito ay dapat mahinang apoy lang ang gamit natin para hindi ito masunog at dapat tuloy-tuloy natin itong haluin hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. At pag napansin nyo nga po na lumapot na, okay na po yan, ahunin na natin sa kalan. Isalin muna natin ito sa isang lagayan at hintayin nating lumamig bago natin i-form ng pabilog. At sa paggawa naman ito, maglagay muna tayo ng cooking oil sa kamay para hindi ito dumikit. Kumuha lang tayo ng 1 teaspoon ng ating Yema coffee mixture, then i-roll natin ito at i-dip dito sa mani na dinurog din natin kanina. At sa mga ingredients na ginamit ko, nakagawa ko ng 35 pieces ng ating napakasarap na dessert. At nilagay ko pala ito sa isang cupcake liner para magandang tignan. Hello everyone! For today's video, napakasarap na dessert naman ang ating ginawa. Kung mahilig kayo sa yema, sa coffee, saktong-sakto tong recipe na to para sa inyo. At yung mga nagastos natin dito ay hindi ganun kamahal. At ang maganda pa dito, pwedeng ipang negosyo. Nilagay ko na rin pala siya sa cupcake liner para magandang tignan. Bukod sa kakaunting ingredients lang yung nagamit natin, napakadali pa niyang gawin. So, tikman na natin. Ang sarap ng lasa niya kasi may konting pait dahil nilagyan nga natin ito ng coffee. Then may pagka-crunchy dahil naman dun sa nuts. At nandun pa rin yung lasang yema. So kung mahilig kayo sa yema, coffee, at sa nuts, try nyo po itong recipe natin ito.